RH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nako, sino itong unlucky 7 na mga legislators na mukhang magpapasko sa kulungan? Oras Bishop Joel Porlares, alas 8:12. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Aba, bossing Totoy Anakan, ha? Abay, 3 senador at 4 na congressmen ang inaasahan pong magpapasko sa loob ng bagong Quezon City Jail. Holiday ngayon na Commissioner Rowena Guanzon. Kaya chill-chill lang po tayo mga kuyang mga ateng. Ha? Abay, nagalit ang dating Comelec Commissioner Rowena Guanzon. Ha? Abay, viral ito ngayon eh. Meron bang video? Ayan. May kuha ba ng video doon pobre kay Commissioner Rowena Guanzon nang sitahin siya ng isang Chinese national dyan sa may Rockwell. Ayan, Rockwell Mall. Anyway, ha? Bawal na bang umubo ngayon? Commissioner Rowena Guanzon, Congresswoman, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Ma'am Rowena. Magandang umaga po, Mr. Deo Calma. Salamat po. Ayan, Deo Makalma po, mama. Ayan, kumusta po kayo? Malamig na po ba ulo ninyo? Oo, pero grabe. Grabe ang ko. Ang taas ng blood pressure ko nung isang gabi, ha. Ang gabi ba yun? 180, no? Over wow. 110? Grabe. Mababa pa yun. At least hindi... Buti na lang na, natawag ko yung chief security. Kasi hindi talaga siya aalis sa mukha ko eh. Talaga? Hindi niya ako tinatantanan. Talaga? Talagang sinundan-sundan po ba kayo? Hindi, nakatayo lang kami doon dalawa. What happened was, nakakain ako ng spicy na noodles. Sabi ko sa friend ko, dito ka lang, inahanap ako ng water. So, pumunta ako doon, may katabi akong babae at lalaki, na may kausap sa vendor, naghintay naman ako. Tapos, kumati ang lalamunan ko, inubok ko. Pero hindi ko inubok sa harap nila. In fact, I turned away sa right side ko. Kasi nasa left ko sila. Aba, within 2 feet distance, sinabihan ako ng mama na, you are coughing, you should not be in the mall. Wow. Leave. You have to leave, sabi niya. Sabi ko, what? Nagulat ako. Parang what? Sabi ko, are you from Rockwell? Sabi niya, yes. Sabi ko, mga tao dito sa Rockwell, hindi naman ganito. In-check ito. Sabi ko sa kanya, well, you have no right to tell me to get out of the mall.
If you are sick, you should not be in the mall. Diba? Eh kung sa ito may sakit, dapat bakit sila nang-miserable? Diba dapat sila hindi pupunta ng mall? Tama, oo. Kasi baka mahawaan nila kami. Dami pa naman senior doon. Yung mga double cards ko doon, mga senior na lahat kami doon sa Rockwell sabi ba naman, no, you're contagious. You live. Wow. Contagious, isang ubo lang, TB na agad. Sabi ko, putang ito, hindi ko na palambasin ito. May national pride was hurt, you know? So sabi ko sa kanya, how dare you, ganun. Alam yung exchange namin, parang umabot ng 5 minutes, ayaw niya umalis. You're the one who should leave, sabi ko. Talaga, oo. Saka harap-harapan, finally yung guard, yung asawa niya, hindi naman siya hinihila, hindi naman siya, sabi ko, hindi aalis ito. Hindi rin ako aalis. Tinawag ko yung security guard na tawagin yung security. Tinanong ko pa nga mga tao, ladies and gentlemen, this man wants me to leave the mall because I coughed once. Is it correct? Is it right? Sumagot nga mga taga-Rockwell ng no. Ibig na sabihin lahat kami doon ng mga matatanda na inuubo naman talaga kami kung minsan. Ay palisin niya kami doon sa Rockwell. Isa pala pang hindi taga-Rockwell Ba't na kami paalisin? Kung masama pala pakiramdam ng asawa niya, ba't sila nag-mall dun sa Rockwell? Sus mio. Saan pa doon ng mga matatanda? Yun akong grabe talaga. Sinabi pa sa yun talaga, Dio, yung pinaka. Yung sinabi sa akin, you don't have money to buy a mask? You should wear a mask? Doon talaga ako, visit ka, matapobre ka. Commissioner, gaano ba ang layo ninyo nung kayo po ay naubo at kayo ba ay umubo sa harapan niya? 2 feet away. At nung alam ko na, di ba, Makati ang lalamunan ko, alam ko na nauubo ako. Hindi naman ako umubo. Kahit doon sa police station, sa guard station. Kaya wala naman talagang ubo. I must matic. I never go out when I have a cough because, it's dangerous. I'm already 68. So, ang sabi ko yung 2 feet away ako sa kanila, tapos nung alam ko na nauubo ako, I moved my face away from them. Hindi ako umubo sa harap nila. Ano ba? Diyos ko, maawa naman kayo sa akin. Ang tagal ko kayang matanda na ako. Dapat alam ko na yung mga protocol na yan. At saka, kaso pinagkontestahan ako ng mga akbayan. Yung mga akbayan, tumigil nga kayo dyan ha. Ito naman si Llamas, post na siya na, bumaba self-esteem ko, wala akong Rolex at wala akong Gucci. Llamas, marami ka namang baril. Bakit nababa ang self-esteem mo? Di ba tanghuli ka ng illegal possession ng firearms? Di ba, Llamas, nahuli ka pa nga bumibili ng mga fake na DVD bakit naman kung wala kang Rolex at wala kang Gucci, nababa ang self-esteem mo? Kasalanan ko ba, Llamas, kung mayaman talaga ako? Hindi ko naman ninakaw yung Rolex at Gucci ko ha. Kung ikaw mag-Rolex, ay maghihinaga talaga kami na ninakaw mo yan. Kasi ano ba naman ikaw? Sumikat ka lang nung presidential assistant ka, may Pinoy at katabi ka ni Risa Ontiveros lagi. Di ba? Tinanong pa nga si Risa Ontiveros ni Winnie kung kadit mo siya. Llamas? Right? Alam mo, Dio, ako. Yes, ma'am. I'm very, very friendly. Politiko din naman ako, nag-commissioner ako, lahat ng mga ito nagtulingin ng tulong sa akin. Sige, magbangayan tayo. Sasabihin ko sa public, yung mga iba dyan sa inyo, you tried to bribe me, or tried to bully me, or told me to appoint so-and-so in their province. Diba? Diba, Dio? Yes, kaya ako, I have manners, diba? Kaya, hindi ko sila gagalawin kung hindi nila ako binibisit. Ito si Llamas wala ka ng trabaho, political analyst ka na bigla. Ay puta, wala ka ng PhD. Mabuti pa yung si Chiangki, at least may PhD yun. Ano ba yung political analyst? Puta, yan yung mga walang trabaho alam mo, kinakante ako nitong Llamas. Ang pangit naman niya. Diyos ko, buti na lang hindi siya nagbakla. Kung nagbakla siya, ang pangit ng bakla, no? Dio, ang ayaw ko dito, they're taking advantage. Kasi, ang nililabel nila akong DDS, kaya binabalatan nila kasi takot sila na magsenador ako. Diba? Diyos ko, Llamas, mas bagay naman ako magsenador kaysa sa iyo. Diyos ko.
Ba't ba na? Maawa ka naman sa Pilipinas kung ikaw magsenador. Sige, doon ka sa lineup ni Rizzo Ontiveros, pareho kayo mga komunista dyan. Kasalanan ko ba kung pinanganak ko na hindi ako mahirap? Kaya hindi ako nagkomunista? Oh. Problema sa inyo, gusto nyo komunista, sosyalista? Ay, pwede ba hindi ako bagay dyan? Sosyalista ako? Commissioner, ayan, ba't ba napunta tayo kay Llamas? Pinag-uusapan natin yung Chinese... Kasi nabasa ko lang ngayon ng Facebook post na bumaba tuloy sa testing ko, wala akong Rolex at kotse. Talagang wala na, hindi mo kaya, gago ka. Bakla? Biro lang Llamas ha. Huwag mo ko iso ng libel kasi ano lang yan. Extra lang yan. Biro biscuits lang yan. Extra lang yan. If you can dish it out, you should be able to take it, diba? Kung sa English pa ni Miriam Santiago, if you can dish it out, you should be able to take it. Inunahan mo ako kung mag-Rolex ka Llamas, talaga mag-ina na naninakaw mo yan kasi hindi ka naman mayaman kasalanan ko ba na hindi ako pobre? Na I was born hindi pobre? Kasalanan ko ba yan? Hindi naman ako nagnakaw. Kayo lahat, magdanakaw mga magdanakaw dyan sa Congress sa milyon-milyon na mga watch nang dapat mahiya, di ba? May tayo dun sa mga corrupt na mga congressmen. Anyway, Commissioner Ma'am, balikan natin yung kinasuhan nyo nga daw ba yung Chinese national na sumita sa inyo dyan sa Rockwell? Ano po? Ano yun? Kinasuhan nyo po ba? Nag-file po ba kayo ng complaint? Kinasuhan. Akala ko kinasahan. Hindi po ako nagdadala ng baril mula nag-retire ako. Kayo naman. Kinasuhan ko po. Pinadala ko po sa police station in warrantless arrest. Abay, sir, nung nagbibigay ako ng statement ko doon, lumabas na yung chief of police, kinausap sila. Gusto nila sabi nila sa lawyer ko, na classmate ko, hingi daw sila ng areglo. Kasi may lawyer din sila, kasi maghingi ng story. Sabi ko, pwede naman yun, pero i-video niya, kasi nagkakalat na ngayon yung video na parang ako yung masama. May video ba? May nakakuha pala ng video, di ko napanood yung video anyway. Ngayon, sabi nila, balik na naman yung abogado, kaya, gusto daw sulat lang. Sulat, ikaw i-deny niya yan, na forgery yan. Hindi naman pwede yun, sabi ko. Kasi so far, asawa lang naman yung nag-apologize na gano'n lang daw talaga asawa niya, matigas ang ulo. Ay ma'am, kung matigas ang ulo, ipupukin niyo araw-araw parang lumambot. Sinabihan ko pa nga sa your husband is a liability. You will not succeed in your career if your husband is like that. Filipina po yung Mrs. Commissioner Guanzon. Doon ko lang nakilala sa police station na Pilipina pala siya at lawyer siya ng isang bangko. Lawyer. Sabi ko sa kanya, well, you're a lawyer. You got a lawyer for your husband? Sabi niya, no, not at the moment. Well, you better find a lawyer. Ako pa nga nagsabi, you better get a lawyer because we're going to the Central Police Station. Ayoko naman yung wala siyang lawyer doon. At saka ayoko kitang kausapin na hindi naman pala ikaw ang lawyer. So, ako naman, sorry yung asawa. Sabi ko, hindi naman ikaw ang nag-ano sa akin, nag-harm. Dapat siya. Tama. Doon siya, nasa isang kwarto siya doon, kinulong siya doon ang asawa niya dahil hindi siya lalabasin. Sabi niya, matigas na talaga ang ulo. Ay, pambira, sabi ko naman, attorney, kung ganyan po, pakukulong ko talaga siya. Sabi niya sa kanya, pag hindi siya nag-apologize, pakukulong ko siya. Pero alam niyo ba, nung sinabihan na ng chief of police na basahan niyo na yan, meaning Miranda rights, di ba? Narinig ng lawyer nila, abay tinakas. Ay, tinakas yung Chinese national na yung dalawa. Ay, yung mag-asawa. Malalako. Tinakas ng lawyer. Abay, may liability siya doon. Galit na galit yung chief of police at investigator. Ilalagay nila sa investigation report na hindi nila na-read ang Miranda rights kasi tinakas. Dagan. The reason lang naman hindi naman ako nag-insist na i-read agad pagdating nila kasi nag-aareglo pa sila. Nag-aareglo sila na mag-apologize sila Ano po ang pangalan, Commissioner, nung mag-asawa na... Chong. Ano pong full name? Chong. Ano pong full name? Di yun ako yung full name.
Manix Chong. M-A-N-N-I-X Chong. Manix. Yun ang sa ID. Yun ang sa ID niya. Manix Chong. Taga saan po siya? Sila? Ay, hindi po sila taga Rockwell, pero hindi ko na nakita kung taga saan sila. Hindi po sila taga Makati. Pero pambira naman, kami pa nakatira doon, ako pa palayasin niya. Grabe naman, ang lakas naman ng loob niya. Sabi ko nga, ang Pilipino, hindi ganun eh. Diba? Pag may ubo na matanda. Opo, iniintindi. Diba? Pag may ubo na matanda, sasabihin mo pa, "Hi ma'am, do you need water? Diba ganun? Ayan. Ganun naman eh. Diyan sa Rockwell, ganyan naman daw ang mga tao dyan, mga coaches o babait. Diba ganun tayo mga Pilipino? Kaya alam ko na hindi siya Pilipino kasi ginawa niya rin sa akin. Walang Pilipino na gaganito. Akala ko, ma'am, Ang Pilipino, napaka sa mga helpful sa mga senior citizens. elders. Oo, tama. Diyos ko. Akala ko nung ini-expect niyo ba na nung umubo kayo, sasabihin niya, bless you. Ay, God bless hindi you. po ako hindi po ako sa katabi niya. Dapat na ako tatabi sa kanya. I was like 2 feet away from there. Hindi na lang tinitingnan niya ako ng cookies habang nakapila. Kasi nauna sila sa pila eh. Okay. Alam mo, Deo, sa'yo Yes. ko lang ito na kwento kasi alam mo, I feel comfortable with you. So, pwede mo i-replay ito 3 times a day today if you like. That will be helpful to me. Kasi itong mga kalaban ko sa politika, dahil sabi nila nag-DDS na daw ako, kinukontra nila ako. Oy, mga hangal, baka nakalimutan nyo. Ako lang ang pinayagan ni Lenny Robredo tumayo dyan sa mga rally niya at magbanat kay DDM. Ako lang. Ang hindi kandidato for senator na allowed na inimbita dyan. At ako lang ang bumanat kay BBM, sabi bangag siya. Kayo lahat. Wala kayo. Wala kayong banat kay BBM dahil syokot kayo kay BBM. At yung mga may insertions din kayo eh. Naku, pag ako kinalaban nyo talaga. May mga insertions kayo dyan eh. May tawag mo. Insertions, parehas lang yun. Mas rehas din yun. Tapos tatakbo pa kayong presidente, tapos ako kakalabanin nyo. Abang, huwag niyo ako kalabanin. Hindi naman sa sa pagyayabang. I have 535 million views in 90 days in my Facebook. O kayo, ilan? Tapos ako kakalabanin nyo, wala namang ginagawa sa inyo. Ngayon sasabihin ko na, may mga kabit nga kayo dyan eh. May mga kabit kayo dyan, saka saan nyo kinuha yung mga pera nyo ng pambili ng mga kondo nyo, ha? Aber? Pag ako kinalaban nyo, wala kaya akong ginagawa ngayon, nabay marami akong time. Imbis na mag-sympathize pa kayo sa akin dahil matanda na ako, ay ganyan talaga yan si Rowena. Pag ginalaban mo yan, ay nako talagang volcano. Ganyan. Hindi ginamit pa. Opo. Yung babanatan pa ako, sus Mariotset. Alam nyo, ako kung masaya lang akong tao diyo, di ba? Babakla-bakla lang nga ako para matawa lang ang mga tao. Sometimes yung message ko, binabakla-bakla ko nga para magdikit sa ulo ng tao eh. Pero itong mga ginagawa ni Llama sa akin, sa baklaan na ito, harapin mo ako. Ano ka ba? Magpa-interview tayong dalawa. Naman. Papatulan kita kahit wala kang master's degree sa Harvard. Kala ko sasabunutan mo. Talo ako doon sa sabunutan. Yung buhok niya sa kilikili lang eh. Alam mo, itong si Llamas, pag hindi ka nag-sorry sa akin talagang sasagutin ko siya talaga. Sige mo po interview tayong dalawa para makita mo kung sino mas magaling. Ikaw ang pinakamagaling. Di ba? Mahirap itong ginagawa sa akin ni Llamas at of course, akbayan trolls, di ba? Huwag niyo na po akong kalabanin at wala naman po akong plano na sumali dyan sa politika. Pero pag kayo ang tumakbo, ay tatakbo na lang po ako para makampanya kayo kontra. Ayun, ginalit na nila ako eh. Makalma lang po, Commissioner. Chill lang po. Ayan. Chill lang ako. I'm going to Iloilo to speak in a national conference of accountants. Siyempre, may blackboard ako doon. Sabihin ko, sige, mag-accounting na tayo ng mga ninakaw ni BBM since
2022. O, di ba? Kasi hindi pwede tayo magkwento ng state of the situation of our country kung hindi tayo mag-focus sa economic na disaster ni BBM. Basta magdala po kayo ng face mask, Commissioner. Ayoko nga. Pero plano lang ako nagme-make face mask kasi baka mahawa ako ng mga walang Rolex. Deo, thank you so much. Thank you very much, Commissioner, ma'am. Thank you and good morning. Ayan. Always Ingat po kayo. Talking to you. Thank you. Bye. Thank you. Ayan, dating COMELEC Commissioner, Congresswoman Rowena Guanzon. Secretary Ronald Llamas, ano bang ginawa mo kay Commissioner Guanzon, ha? Ayan, ano bang banat mo sa kanya galit na galit sa'yo, ha? Ayan. Babalikan natin lang pang mga issues mamaya yung Unlucky 7, ha? Nandiyan si Edniel. Ayan, si Edniel, ha? Okay, si Edniel muna. Naku, mga misis, ha? Ayan. Grabe talaga yung traffic nung Sabado. Alam po niyo mahabigan ni Skyway. Diyos ko, 2 oras ako dyan. Good morning, Noble Press Randy Ronald Lau, ha? Ang aming High Sharif, President sa Katimugan Shrine Club, aba, muntik na akong di umabot dun sa kanilang public installation sa Katimugan, ha? Maraming salamat nga pala kina Ilusursa Potentate, Sekong Dong Mendoza, at si Irving, yung ating isa pang speaker sa Katimugan, ha? Si DepEd Undersecretary Peter Irving Corbera. Ayan. Umabot din, natuloy din ang public installation ng Katimugan Shrine Club officers. Nakailan po ng grabing traffic talaga, ha? Ayan. May inabot pa pala ng 5 oras. Yung kausap ko kahapon, susundo sa airport, nakauwi na sa kanila yung susunduin. Sila ay naipit pa sa traffic. Pero Antipolo LGU isinisi sa bottleneck sa intersection, sa kulang na enforcers, ang grabing traffic daw sa Marcos Highway. Alam po niyo mahabigan, kahit na sandamakmak pang traffic enforcers silagay mo dyan sa nangyari nung Sabado, ha? Mukhang talagang walang magagawa sa bigla ang pong buhos ng mga sasakyan. Anyway, alamin natin ano ang sabi ng Antipolo LGU. Aris number 52, Edniel Parrosa. Edniel. Maabong umaga, Lakay. Alam mo, nakakapanibago itong Marcos Highway. Binaybay natin itong Antipolo at Marikina Pasig area ngayong Lunes ng umaga. Kahit mawalan, palibhasa ay holiday ngayon, ang luwag ng daloy ng traffic dito kay iba sa naranasang kalmaryo ating mga motorista noong Sabado ng gabi hanggang kahapon, Linggo na ng madaling araw natapos yung grabing traffic dyan. Ilang oras nag-ala parking lot itong binabaybay nating kalsada. Nadaanan ng mga sasakyan sa Sumulong Highway sa Rizal papasok sa Metro Manila and vice versa. Ayon sa Antipolo City Government, wala na mga aksidente o major event na isinagawa nitong weekend. Pero batay daw sa kanilang pagsilip ay grabe yung naging volume talaga ng mga sasakyan sa mga intersection at mga U-turn slot, partikular dito sa mga malapit na mall. Sunod-sunod dito, shopping malls na naging bottleneck ng traffic. Gayon din, abinado ang LGU. Nakulang daw sila ng 300 na traffic enforcers dahil mas marami nagre-resign kaysa sa mga nag-a-apply. Kaya isa sa mga naisip na solusyon ng lokal na pamahalaan ay humingi na ng saklolo sa Philippine National Police. Hindi lang para mag-augment sa traffic enforcement, kundi para mas matakot o irespeto raw ng mga motorista. Napatid na ngayong linggong ito, ngayon mismong araw ng December 8 at sa mga susunod pa, inaasahan ng Metropolitan Manila Development Authority na mas mararamdaman na yung tinatawag na Christmas rush o yung pagtinggi pa nga ng bigat ng traffic. May kaugnayan sa galaw ng ating mga kababayan ngayong holiday season. Pag-focus naman o balik dito sa Antipolo, simula naman bukas, December 9, magpapatupad na ng truck ban na pamalaang lokal bukas. Sakop ng total ban sa mga truck 24 oras, 24/7
itong Olalia Road at Daang Pari. Habang pagdating naman sa ilang mga kalsada ay modified o regulated truck ban ay patutupad mula alas 5 hanggang alas 8 ng umaga at alas 5 hanggang alas 8 ng gabi dito sa bahagi ng Marcos Highway, Ortigas Extension, Antipolo Terrace Road, ML Quezon Extension, Senator Lorenzo Sumulong Memorial Circle, itong Sumulong Highway at Cabrera Road. Exempted sa total at regulated o modified truck ban simula bukas itong mga emergency response unit, garbage truck, relief at government project areas, mga nagbibitbit ng essential at fuel o langis. At syempre yung mga may authorized na mga return trips dahil ng truck na may kargang o delivery van na patungo sa mga garage dito sa lungsod ng Antipolo. Pero bukas, December 9, dry run pa lamang ito at pag-aaralan pa ng LGU kung kailan sila magpapataw ng kaukulang multa para sa gagawing traffic scheme. Mula rito sa bahagi ng Eastern Metro Manila. Kaya pala traffic dyan sa Marcos Highway, 4 yata yung mall na halos magkakatabi dyan eh. Yung Ayala, Santa Lucia, SM. Santa Lucia, pagkakatapat pa, kumbaga walang hindi lang sila situated sa isang lane. Kaya kung pamilyar ating mga kababayan dito sa Marcos Highway, marami ring mga U-turn slot dito na kahit malapad itong kalsada at in-extend yung LRT hanggang Antipolo Station, kapag rush hour kahit walang event, ay grabe yung volume ng mga sasakyan. Okay nga Rod, maraming salamat Enyel Parrosa. Mabalik sa iyo, Lakay Deo. Maraming salamat Enyel Parrosa mula sa Marcos Highway, Antipolo City. Ayan, at baka ko makalimutan, ayan, tuloy-tuloy ko na. Ayan, ang pagbati, congratulations sa mga newly installed officers ng Katimugan Shrine Club. Noble President Randy Ronald Autobot Lau. Ayan, ito yung presidente ng Autobot, yung gumagawa na nagse-set up ng mga magandang sasakyan 4x4, ayan, pang off-road. At congrats First Vice President Alfred Adrian Martin at Second Vice President Noble John Salazar. Thank you Elisos Potentate Dong Mendoza, aming guest of honor and speaker, at Noble Yusek Peter Irving Corbera, ayan, inspirational speaker. Babalikan natin ang yung Unlucky 7. Mamaya babalikan natin yung Unlucky 7, ha? Sino ba yung Unlucky 7? Aba, Justice Sam, ha? Abay, sabi na aking bubit, bossing Totoy, Totoy Anakan, ha? 3 senador at 4 na congressmen. Wow! Pero ano nga ba ang word of the day ngayon? Aba, baka magalit si Commissioner Ruena sa'yo, Sherwin, ha? Ayan. Contagious ba? In Tagalog, in Filipino, nakakahawa. Ayan. Nakakahawa ba yung ubo ni Madam Commissioner Ruena Guanzon? Oras Chief Justice Alex Jesmundo, ayan, Justice Sam Gaerlan, kabsat, ha? Abay, Mr. Edwin Ernie, ayan, at ang team ng PhilAm Golfers. Abay, General Gordon Descanso, yan, sa mga taga-Sandigan Golfers. Congratulations. Mamaya, bamagin din natin yung mga napanalo na sa PhilAm Golf Tournament sa Baguio City. Oras, alas 8:40. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na yung 3 senador at 4 na kongresista. Ayan, ito ay mga taga Luzon eh. Ayan, yung 4 na congressmen, abay, taga Bulacan at meron taga Cordillera. Alaga. Daming bayan. Pero sandali lamang, babalikan natin yan. Sandali lamang, Sherwin. At ngayong malapit na ang pasugusibang maging milyonaryo at magkaroon ng brand new car. Abay, simple lamang po ang gawin ninyo mga kaibigan. Dahil ngayon
ay golden anniversary ng Mega. May Mega Millionaire promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama na dyan na instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car na Toyota Race from Toyota Alabang at 1 milyon. Simple lamang pong sumali para manalo mga kuyang mga ateng. Bumili lamang ng specially marked Mega Sardines, Mega Mackerel. Ginagawa naman natin yan araw-araw ha. At syempre magkapitan ng Jim's Coffee Products. Kunin ang promo code sa loob ng lahat at sachet at isend sa official Facebook page ng Mega Sardines. Bilisan ninyo, sabi ni Ninong Marvin Chulim. At itago po yung sachet o takip ng lata na may promo code dahil kaya ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo. Kaya mga kuyang mga ateng, sali na po ha, bilisan po ninyo ha dahil ang promo ay hanggang December 31, 2025 na laang. Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay, at Merry Lady Christmas sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong 17 days na lang, Lakay. Wow, 2 weeks na lang. Yes, Merry Christmas na. Kaya naman Merry Christmas mga ninong, mga ninang, mga employer, sabay gano'n. Bakenimi. Naibigay na, di ba? Ayan. Naibigay na ang 13th month. Yan. So, bonus na lang. Sa Unique na, sir. Ayan, Tony Reds, ha? Jama. Robert Buwa, ha? Ready mo na sa ano, ha? Ayan. Sabi ni Bossing Freddy, huwag na patagalin yan. Mayroon ba daw? Baka biglang umaasa kaming lahat, Lakay. Hindi, biro lang. Pero, mahirap na. Maganda yung umaasa kaysa hindi. Ay, gano'n. Parang mas mahirap umaasa kasi ma-hurt ka. Hindi kapag ka maganda naman ang business. Di ba? Chill ka lang dyan. Relax ka lang dyan. Malay mo mamaya. Sabihin, ay, meron pero, tayo. Pero para kang neneng-nene. Ngayon, ano ka ngayon, ha? Bebe girl ako ngayon. Pero alam mo lang, kayang suot ko na ribbon. Kaya tuloy na to yung aking bisita kanina, si Kuyang Lieutenant Larry Francisco. Hello si ating po. Aloha at Ronald. Talaga namang nauna pa silang dumating sa akin dito. Oo nga, nakakaya nga pagbaba ko parang wala pa akong suklay Lakay kanina. O itsura mo, gusto-gusto mo ko para kang mukhang bagong ginahasa. Kasi Lakay kakapasok lang Hindi ako nag-aayos pag pumapasok. Batiin mo na yung binila mo ng yung batang si Charis. Ang ganda pala ng gawa niya. Diba, gaganda, ang cute. Ayan. Iba-ibang color yan Lakay nandyan. Pero ayan. Aaraw-arawin kong isuot. Ano pala ni yung bata? Si Charis. Charis, bata pa, 6 years old. Ano? Grade 6. Grade 6 pero marunong ng maghanap buhay. Ayan. So, 20 pesos lang to Lakay. Talaga? Ito dalawa na to. Sandali lamang Contagious Sherwin. Abay, nasa ating linya na si LTO Chief. Ayan, si Assistant Secretary Marcos pa rin. Ayan, Lakanilaw. Ayan, at hinga nga natin ng paliwanag kung ito sa issue ng mga isnaberong taxi drivers, TNBS drivers, at yung meron nga bang payola sa LTO? Ayan. Pinapaimbestigahan na nila yan. Ay, ng DOTR yan, Lakay. Yes. ASEC Marcos Lakanilaw, sir. Magandang umaga po sa inyo, ASEC. Merry Christmas! Good morning, ASEC! Magandang umaga po, Kadeo. Ma'am, magandang umaga po Sister sa inyo. Sa lahat ng mga na nanonood at nakikinig sa inyong programa. Pero ASEC Lakanilaw, sir, bawal po ba sa mga taxi drivers, TNBS drivers na bumati ng Merry Christmas sa pasahero? May ganun po ba tayong patakaran? Para sa airport, NAIA. sa airport, di ba? Wala namang ganun bawal.
Wala naman po. Pero ang bawal po yung pagiging yung sa isnaberong ginagawa nila. Lalo na yung nagkokontrata sila sa mga pasahero. Kasi matagal na pong ginagawa nila yan na ayaw nilang baguhin. Pero kami nga po, with the directives ni DOTR Secretary Lopez, na maghihigpit din kami o talagang i-operate namin sila kasi para maiwasan yung mga ganyan na mga TNBS, mga taxi driver na namimili ng pasahero tapos nag-overcharge. Kontrata. Opo, Asek. Bawal po yan. Asek, paano po? Ito po kasi personal experience nung Friday lang. From MOA going to dito sa MBC, sa Pasay lang po ito. Ikaw yun Ikaw kami ni Miss Kay, ni Miss Karen, kasamahan natin dito. Anyari. Taxi siya, nagtanong kung saan kami pupunta. Tapos sabi niya, kung malapit, ayaw niya. So, tumanggi siya. Yung sumunod naman, 150 ang kanyang siningil. Fixed na yon lakay. Bawal po yun, ma'am. Pagka yung mga kababayan natin naka-experience pong ganyan, kunin niyo po yung details ng taxi. Picturean ninyo para po ano po namin yan, mahuli po namin yan. Hindi na po pwede yung mga ganun. Kasi kahit ako nung araw naka-experience po akong ganyan nakasakay ka na sa loob pagka hindi nila nagustuhan yung imemetro mo sila, pabababain ka, kailangan magdagdag ka. Bawal po yun. Saan po isusumbong Asek Lacanilaw, sir? May hotline. LTO page po. May LTO. Yung LTO page. Yung LTO page po namin sa Facebook, pwede po nila doon i-send. Mag-message po sila doon, pwede po nilang i-send para po ma-actionan po namin kaagad. Kunin lang po yung detalye, anong oras, anong date, ayan, yung taxi o plaka. sakyan, plaka. Opo. Pati po TNBS. So kahit po wala nang albaw, hindi mo na videohan kasi syempre hindi mo na maisip agad na mag-video. Kahit picture lang po, Asek, okay lang po ba 'yon? Opo. Maayusin lang po nila yung kumbaga detalye po ng complaint. Tama po yung sabi ni Kadeo. I-detalye lang po yung complaint kung saan nangyari, anong oras. Para po mas madali namin ma-actionan. Ayan, naging issue rin po yung payola sa LTO. Ano ba ito, Asek Lacanilaw, sir? Sa totoo lang, Kadeo, marami akong nahuli. Ngayon, last week lang, may nahuli akong 3 empleyado 2 empleyado ng LTO at isang gwardiya na naniningil sa mga jeepney driver, lalo na yung doon kasi yan sa seminar na hindi nila dapat ginagawa. Tapos kaya nga po kung matatandaan ninyo, Kadeo, nung unang linggo ko pa lang, pangalawang linggo ko pa lang sa LTO, may mga sinibak na ako na regional director na involved sa mga kung ano-anong korupsyon. So ngayon, ang recommendation nasa DOTR na, nag-aantay lang ako ng action nila. So, binaan lang ni Secretary Lopez sa legal para nasa tamang proseso. So hopefully hindi lang po mga maliliit na empleyado ng LTO ang binibira namin, pati po yung mga malalaki. Yun naman po sa mga enforcers, totoo yan. Meron po talaga mga enforcers na involved sa mga kalokohan. Meron po akong nahuli na enforcer na hiningan yung truck driver, may video pa may dashcam na nandoon sa dashcam na talagang nanghihingi siya. So agad ko po na pinag-uutos na imbestigahan, kasuhan, tanggalin sa trabaho. Tapos nung kailan ho ba yon? Last week din may nareklamo po na enforcer na may huli kami, pinababa yung estudyante sa sasakyan. Bawal po yun. Grabe naman yun. Doon ako galit na galit. Kasi kung matatandaan ho ninyo, nung pagpasok ko, may nahuli ako sa EDSA, may kasamang estudyante yun may blinker na kataon na may warrant of arrest pala siya, na hindi pa namin alam nung una. Dahil nakita ko na may estudyante, ayoko kasi matrauma yung bata Kasi ako may anak din Kaya sinabi ko dun sa driver, ihatid mo muna sa school, magkita tayo sa LTO, kukunin ko yung license mo, tsaka yung
ORCR na Xerox. So nagtumalima naman siya. So sana yung enforcer ho namin na gano'n, na gumawa ng kalokohan na gano'n, nirelieve ko na po. So nirelieve ko na ho, tapos tinitingnan ho namin yung admin na case na pwede pong isampa sa kanya. Baka by tomorrow, malalabas na po namin yon. Naku, buti na banggit nyo yan. Yes, sir. Opo. Isa na lang po yung sa ano naman po, may nireklamo rin po sila na jeep na particularly ng Manibela, ng yung isang enforcer namin na yun nga, ginigipit sila, hinaharas sila. So agaran ko po na inaksyonan yun nung Friday. Nirelieve ko na rin po siya. At idagtag ko na rin, ASEC Lacanilaw, sir. Ayan, mukhang nasa inyo sa office yung isang yung complaint din ng ilang officers ng LTO. Inireklamo yung kanilang regional officer dahil kinokotahan po sila, at kapag hindi po nagbigay ng quota weekly, abay inililipat po sa mga lugar na malalayo sa kanila, Director, sir. Ayan, sana po. Yun po yung kasama po yan dun sa regional director na nagkaroon na po ng rekomendasyon sa DOTR po na i-relieve. Tatlo po yan eh. Wow. Yung tatlong regional director na yon, ang matindi yun, sir. Yung isa doon eh, yung JO, 3 months na sahod ng JO. Ayan, oo. Kinukuha niya. Oo. Ganon ka-demonyo yung mga yun eh. Tapos yung biro nyo, kakainin na lang ho ng tao eh, kukunin pa nila. Tama po. Tapos may mga complaint ho yan sa ombudsman. Nagsampa ho ng complaint. Inaantay ko na lang ho na ma-relieve sila. Ayun. Kasi hindi po, wala po sa power ko eh. DOTR po kasi ang pag-relieve. Kaya dumadaan lang po sa legal. Ang sistema po, papasok sa legal, then after po dumaan sa legal, saka po namin ma-relieve. Pero kayo po ang nagre-recommenda, ASEC Lacanilaw, sir? Kami po nagre-recommenda, sir. Matindi po yun, hindi lang po sa JO, pati lahat ng mga dealers, sinihingan niya ng monthly. Notorious pala. Ganong katagal, ganong katindi yun. Tapos pinapadala ho sa mga bangko nila, sa Land Bank at saka sa Palawan padala, kaya talaga hong may ebidensya eh. Napakatibay ng ebidensya. ASEC, parang ang daming sakit na kailangan gamutin sa LTO, Pero at least po sa mga ngayon na actionan po, na pagtutuunan natin ng pansin yung mga ganito pong problema. ASEC, kumusta na po itong kayo, sa inyo na nga po manggaling para yung ating mga kababayan ay hindi po nalilito or naguguluhan? Kasi po may mga nagsa-circulate online na may mga bagong road regulations daw na ipatutupad ang LTO. Sa inyo na nga po manggaling kasi kung ano-anong lumalabas online eh. Opo. Fake news po yan. Meron akong naglabas na mga text message na naghihigpit daw ako sa mga luxury vehicles na i-cross-match yung mga engine number. Fake news po yan. Hindi po yan totoo. Wala po kaming nilalabas na memong ganyan. Yun pong paghuhuli po namin sa kalye, random check po yun kasi nakikita namin yung mga sasakyan po na hindi nakarehistro. So napa-flag down sila, or kung hindi naman nakarehistro, yung iba yung kulay ng sasakyan. For example po, white, kagaya na huli namin dun sa smuggler. White siya, pero pinabalutan niya yung sasakyan niya ng blue. So yun, bawal po talaga yun kung hindi na change color. Kasi change color ho nun 100 pesos lang, ba't hindi nila ginagawa? At saka karamihan na ASEC yung mga ganyang kotse, mga Lamborghini, Ferrari, walang plate number. Kasi daw nasisira daw yung yung itsura. Opo, hindi namin sila pinag-iinitan doon, pero yun nga, walang plate number kasi tayo ordinaryong jeep, ordinaryong kotse, obligado maglagay ng plaka sa harap. So kahit ako, inaamin ko nga meron din akong ganyan sasakyan, pero hindi ko ginagamit kaya na walang plaka, talagang sinigurado kong may plaka sa harap. Ayan. So ayan. Yun pong mga naglalabas po na yun, fake news po yun. Alam nyo naman, dahil nga puspusan po yung trabaho namin sa LTO, ginagawa ho namin yung trabaho namin. Hindi ho kami kagaya ng mga
iba na pakaangkaang lang sa opisina. Sino ba yung iba na yun, Asek? Ayun. Nako, yung isang kaibigan namin na Bernard ang pangalan wala daw lalagyan kasi yung mga sports cars ng plaka, Asek. Pwede bang sa dashboard daw ilagay? Isa salamin. meron na pong nabibili po na mga plate holder. Ako nga po, bumili ako ng plate holder para lang po mailagay ko dun sa kotse ko. Para po talagang kasi kung tutusin, ako nga mas natakot din ako ngayon kasi mahirap na kailangan sumunod lang po sa batas. Yun nga po sinasabi ko sa kanila, lahat po kayo taxpayer. Ano gusto ninyo? Hindi ho nagtatrabaho o nagtatrabaho? Yun lang naman ang ano namin. Ayan na. Isa pa, Asek, so ano po ang aksyon po ng kayo ba ang mag-aaksyon dito? LTO, LTFRB sa 3 araw na tigil pasada dahil nga daw po sa payola sa LTO. Ano po kami puspusan po yung investigasyon. Tinitingnan ko po lahat. Ang empleyado po ng LTO mahigit 8,000 nationwide. Pangalawang buwan ko lang po, marami na rin ho akong natanggal, marami na ako napakasuhan. Pero kung kayo po ay may mga reklamo na mga empleyado namin, very welcome. Idirekta nyo po mismo sa opisina ko para makita po ninyo na inaaksyonan. Huwag ho ninyo idadaan kung saan-saan departamento kasi ang LTO ho halos parang parang DPWH na talagang maraming problema. Kasi retail po ang LTO Nagsisilbi tayo sa pinakamahirap nating kababayan at pinakamayaman. So tao. So talagang napakalaki ho ng yung corruption. Talagang problema po talaga namin. So puspusan po kami. Hopefully na sa tulong din ng tao ma-resolve po namin yan, ma-identify po namin yung mga nanghihingi. Asek Lacanilaw, sir, isa na lamang po. Ayan, yung itong pinawalang bisa na nga ba ang driver's license ang vlogger na aking best friend na kamag-anak niyo yata. Ayan, ang pangalan ay Norman Mangusin, aka Francisco Leo Marcos pa rin. Oo nga, kasi dapat magsilbing lesson. Marami nang na-revoke ang license. Di na nagsuot ng seatbelt, peke pa ang plaka. Ayan, ano po ang nangyari sa kanya, sir? Ito po yan. Na-show cause order po siya dahil po nagda-drive siya. Hindi po totoong sa loob ng subdivision kasi kompleto po, nag-iimbestiga po kami. Nag-drive po yan sa labas ng subdivision sa highway, sa Las Piñas, na walang seatbelt, tapos gumagamit po siya ng peking plaka na meron na naman na siyang plaka na hindi naman niya kinukuha. Pangalawa, marami po siyang mga, siya na rin sa sarili niya. Ang dami niya mga vlog na violation, overspeeding, marami po. Pinagmamalaki pa. Niya. Ngayon, kami naman, hindi naman namin pinapatulan yung mga ganyang mga banat niya. Kasi kung ang presidente nga parating kalmado, sino pa kami na tao lang ng taong gobyerno din. So mas hindi namin pinapatulan ng ganyan. Pero revoke na po yung kanyang license, driver's license. Opo, revoke na po yung license niya. Revoke na po yan. Hindi na po yan makakapagmaneho. Kaya sa amin po hindi namin pinapatulan. Saka po ako animal advocate po ako Yun pong mga sa amin sa Batangas, yun pong mga aso na nababangaw, ginagamot at kinukulong. Kailangan gumaling. Para isang kaibigan natin sabi niya, naku, sa ano lang ako pumapatol? Sa tao lang? Ayan. Hindi ako pumapatol sa awan. Pero sana maging lesson sa mga kababayan natin sumunod sa mga batas trapiko. Asek Marcos Lacanilaw, sir, maraming salamat po at maganda umaga po sa inyo. At thank you at good luck at congrats sa pagsisikap niyong linisin talaga ang LTO. Pati mga opisyal na mga tiwala talagang hindi niyo sinasanto talaga. Mabuhay po kayo. Thank you, Asek. Salamat po, Kadeo. Thank you very much, sir. Daming Bayan. Assistant Secretary at LTO Chief Marcos pa rin. Lacanilaw. Daming Bayan. At eto na ang ninong ng bayan. Naku, kanina pa ito. Christmas time in the Philippines. Santa Claus coming down your chimney or your nipa. Jingle bells, jingle bells.
Aba, nasa Santolan na Pasig pala ito. Ayan. Ano ba ang kanyang word of the day, Sister L? Ang kanyang word of the day. Di mo ba nabanggit kanina, Lakay? Sa bagay nabanggit ko na rin yata. Oo, pero ulitin natin. You will repeat it again for the second time once more. Yes, at dahil redundant ka, uulit-ulitin din natin. Ang ating word of the day po ay contagious. Ibig sabihin, nakakahawa. Rowena Guanzon ba yan? Wala ko sinabi ganun na. Naubo. Oo nga naman kayo naman minsan di naman sinasadya mo ubo na ganun, tsaka hindi naman inuubo sa mukha. Tsaka ano naman kadalasan naman pagka inuubo. Ako pagka inuubo sa talaga, sister, nasasamid tumatabi ako ito, pupunta sa sulok. Oo, tapos gaganon ka. Medyo didistansya, lalayo, tatakip ng bibig. Lalayo ka sa tao. Kasi minsan Lakay, nasa gitna ka ng crowd. Paano kung ubong-ubo ka na? Ayan, minsan bigla akong naalala ni Sister L. Ayan, nasamid. Kasi wala ka pang binibigay. Charot lang. Pinaparinggan mo si Ninong Michael Ismaygay. Hi, Ninong MG. Hindi ako nagpaparinig lang. Nakakaya baka sabihin Ako lang may sabi nun, hindi ikaw. Ako nagpaparinig sa kanya. Eto na Lakay, ang Ninong ng Bayan. Nandyan sa may Barangay Santolan sa Pasig City. Ninong Sherwin. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakas Promo kasama ang Pride Detergent. Ninong, sinong kasama mo dyan? Sister L, ayan may boses pa konti. Ayan, paus na paus ka na. Alam mo Lakay, ba't ganyan ang boses niya? Bakit? Nag-host kami kahapon Non-stop ng Operation Tulong Christmas Party at 47th anniversary. 6 hours nga ba, Ninong Sherwin? 6 hours yung party. Tapos nung gabi, nag-host pa siya. Oo. Para gumaling ka agad yan, Sherwin, ayan, bumili ka ng luya, ayan, pakuluan mo, tapos lagyan mo ng 3 kutsarita na emperador. Ayan. Naku, magandang maganda yan. Pampahagod sa lalamunan. Magiging swabe ka agad dyan. Ayan, kaya naman kagabi yan din yung mga tinira doon ng mga ka-batch ko, yung batch 95, masigasig sa Malabon National High School Alumni Association 30th Alumni Homecoming na aking hinost kagabi dyan sa Malabon. Pero hindi ka naman naubuhan ni Commissioner Rowena Guanzon. Contagious na kayo, grabe. Oo. Contagious pati. Panetawa ko habang ini-interview mo si Commissioner kanina, grabe. Antaray, ayan. Kasalanan ko maging mayaman ako. Alam mo naman sa amin sa Iloilo, sabi niya, mga Ilonggo, sabi niya, ang pera din sa amin, hindi lang ginapiko, hindi lang ginapala, ginabuldos pa. Totoo yan kasi sa kanila doon. Pero dito Lakay, sa lugar na mayayaman, ayan speaking of mayayaman. Valle Verde ba yan? Dito Lakay sa Marisol Subdivision. Dito to sa Santolan, sa Pasig. Naahuli natin itong bahay na ito. Yan, tignan mo, napakagandang bahay. Nakakaluwag-luwag yung bahay. Oo, dahil yung gamit na Lakay, yung kaset nung araw na mahaba. Na doon siya nakikinig sa loob ng kanyang bahay na napakalakas. Talaga, yun na lang kasi kaya kasama ni Tatay sa araw-araw. Si Tatay Amor, dahil ang radyo ang kanyang kasama at kapiling. Tatay Amor, magandang umaga. Magandang umaga. Mayor Del Di Calma. Ayan, ganda umaga po, Tatay Amor. Good morning, Tatay. Huwag niyong amoy yung microphone, mabaho po yan. Nabango naman. Naubuhan niya ni Sherwin. Oo, ayan. Contagious na po yan, contagious. Lagyan mo ng face mask yung microphone mo. Wala akong dalang Mayor. Hindi ko dala yung face mask ko. Okay lang po, di naman kayo inuubo eh. Tatay Amor, anong buong pangalan nyo? Amor Sumabat. Sumabat. Akala ko Amoritis. Hindi, grabe ko. Amor Solo. Amor Sumabat. Hindi. Pangalan ko talaga, Amor. Wala Amor akong nickname. talaga. Si Tatay Amor. Amor, pangalan ko talaga. Mi Amor. Mi Amor, love. Love, yes. Lover boy ka siguro, Kuya Amor. Lover boy po ba kayo?
Paminsan-minsan. Ang team song ni Sabi tatay. ko na nga ba, Paminsan-minsan. Ayan na. Alala. Asan yung giant component ni Kuya Amor? Ayan, ipakita mo nga. Ayan Saan ba siya Sa loob ng bahay. nakikinig? Nasa bahay ba? Tayo sa bahay mo. Ha? Naalala ko yung pakita natin yung iyong component. Ay, ang ganda ng bahay ni tatay, oh. Bahay niyo po yan. Huwag kayong mahiya. Tuloy ko kayo may-ari niyan eh. Alawak ng bahay ni Kuya. Nakaka-LL. Ayun yung kanyang radyo. Nasa na? 1990s, no? Parang 90s na radyo. Hindi na, ayan. Ayan, no? Kanyang radyo. Ay, ito nga lang kayo, old school. Ganyan talaga kapag... Ganda naman, Kaya naman lakay sa buong bahay, dinig na dinig yung kanyang radyo. Kaya, no? Ayan At Tatay Amor, lagi naka-DCRH? Lagi ang DCRH sa umaga. Ayan, Pagising ko. DCRH na. Ako sa kwan, DCRH. Ayan. Dahil pinaghintay ka ni Sherwin, Kuya Amor, bigyan ka agad na 1,000 si Kuya Bigyan mo Amor. na, Ninong. 1,000 pesos para sa Tatay Amor. Salamat, Mayor Deo Di Calma. Makalma. Sorry. Kuya Amor, Sherwin, pakibawasan ng 500 yan. 500 na. Kalahati lang. 500 na lang yan. Binalik na kayo. Binalik? Sorry po. Okay lang po. Okay lang yun, Kuya. Ganun talaga pagka nagkakaedad. At dahil matagal kang pinagitay ni Sherwin, dagdagan mo pa ng 1,000 yan na Sherwin. Uy, 1,000 pa daw, Additional Ninong. 1,000. Grabe naman. Siyempre, para maganda ang Lunes natin. Buena manong Lunes. Dahil tatay, kanina ka pa nakatune in at napakinggan mo na rin siguro kung anong ating word of the day. Contagious. Yan, dahil yan. Contagious. DCRH mini component. At syempre meron ka pang DCRH t-shirt at ang siksik liglig umaapaw na DCRH Noche Buena basket na hanggang medianoche pwede nyo magamit yan. At ang pinakamalaki, pinakamabango, pinakabago Pride with fabric conditioner, Korean Strawberry Bloom Stain Away Formula, 2 kilo para sa iyan, Tatay Amor. Maraming salamat sa inyo. Ayan, Bigat kanya namin. Ilocano kayo ni Manong Amor. Taga-ano ka pa Taga Nueva Ecija. Ay, na. Kailyang gayam. Wow. Ayan na. Teka muna, Sherwin. Si Kuya Amor, ikama nga rin ti chichirya, ha? Nangipatulod ni Ninong, Richard siya ng Regal International Snack Food Corporation. Adato yan. Adatan. Kinamon. Dato yan manin. Ti radyo nga ba set? Adato. Dapat chichirya na nga rin. Wala pa yata lakay, hindi nabutan ni Ninong Sherwin bago umalis eh. Di ba nabutan yung chichirya, Sherwin? Lakay, alas 4 pa lang, wala na kami ganun. Kadarating lang nung mga supply mo ngayon. Sige, Kuya Amor, babalihan ka ni Sherwin next year. Ayan. Maraming salamat, Dio. Wala po, Diyos sa agina, naimbang Pasko na yun, naragsak nga barong katawan. Happy New Year. Happy New Year. Happy holiday season. Happy Three Kings. Okay. Very advanced. Happy birthday. Lahat na happy, lakay binati sa iyo. Happy birthday. Pinakyaw ko na yung mga yun. Kablawam na kita gano'n, isang agding-dingag ka na tayo nga rod. Huwag nga rod. Sinuda. Naimbag na kasapak niya yung taga Nueva Ecija, San Jose City. San Jose. Saka San Antonio. Dati nga kwa, dati mo nga girlfriend, kablawam mo ta. Awanay. Awanin na. Ayaw na. Sina kami napayagan. Nagsina kayo. Naghiwala na sila ng kanyang siyota. Awanin. Lakaya gaminan, lakayan. Agsapol ka ti baro. Huwag nga raw, kita ay. Hahanap na siya ng bago. Kaya pala lakay, panayang practice ang halik sa microphone. Okay. Okay nga Rod, apo. Ayan, napo, Diyos sa agina. Namaste ko, salamat. Napo, ayan, agananad kayo. Merry Christmas, tatay. Salamat.
Welcome. Maraming salamat, Tatay Amor. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Baka kayo sa sunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat. Merry Christmas! Kumusta ang mga batang pinalaki ng sex bomb? Yes. At Merry Christmas kay Secretary Maria Cristina 500 Roque. Si Secretary Roque. Ay, Secretary. Sandali lamang, Lent. Ano ang latest sa Malacanang? Ano ang ganap kay Pangulong Bonget Marcos ngayon? Ngayong araw ng Lunes. Standby Giselle Ricafort. Ayan, kumusta mga taga-ICI? Standby Boy Gonzales, Edniel Parrosa. At siyempre para sa mga balikbayan, mga OFWs. At kayo rin po mga kuya, ayan, gusto bang magkaroon ng sariling kotse ngayong Pasko? Aba, pwede po yan kahit wala kayong pera, kahit wala kayong pan-down mga kuya, ha? Ang gawin nyo lang mga ating mga misis, ayan, hatakin si Mister. Isama si Totoy, si Nene, buong pamilya, ha? Pumunta ka agad sa Toyota Alabang. Yes! Ngayong year-end sulit sa kay promo ng Toyota Alabang, pwede kayong mag-uwi ng kotse kahit wala pong pang down payment mga kuya, mga misis. Yes, Kuyang Alex Guo, ayan, Gordon Descanso, ha? Mga taga Sandigan Bayan, Sandigan. Zero down payment po sa HEV models mga kuyang, ha? I will repeat it again for the second time once more. Sabi nga ni Ninong Cesar Lee, ha? Zero down payment at walang ilalabas na down payment sa mga sasakyang katulad ng RAV4. Oh, pogi-pogi niyan. Corolla Cross, Yaris Cross, Toyota Zenix, Toyota Active at ang dream car ni Miss Leta Narciso, Toyota Tamaraw na may sungay. Panghatak ng ng palay sa kanyang asyenda sa Mindoro, ha? Mga hybrid, matipid sa gasolina at pogi sa kalsada at swak sa pamilya, ha? Perfect pang panghatid ng bata misis sa school, pang long drive o pang negosyo. At hindi lang yan, abay bibili ka na ng kotse na wala kang down payment, abay mag-uwi ka pa misis ng appliances, ha? Katulad ng refrigerator. Ayan, anong rep ang gusto po ninyo, ha? Flat screen TV, soundbar, aircon, vacuum, microwave. Name it at pwedeng-pwede nyong iuwi yan. Gusto nyo mag-uwi pa kayo ng higanteng Santa Claus dun sa Toyota Alabang. Nagkala dun sa kanilang showroom. Sa Toyota Alabang, mabilis ang proseso mga kuya, ha? Madaling kausap, walang paligoy-ligoy, transparent ang presyo. Lalo pa kasi sinabi yung kamag-anak nyo ako, ang bilis-bilis niyan. Dahil sa Toyota Alabang, mas madaling magkakotse, mas magaan ang bayaran. Toyota Alabang, lagi maasahan ng pamilyang Pilipino. Daming bayan. Standby, Let. Ano ang sabi mo kay Presidente Miss Let? Narinig ko yung report na babanggitin daw yung mga huhuliin. Aba, ay ni Kuya Totoy na anakan ng ganyan. Pagka sinabi, di tatakas na yon, ha? Ayan, baka mamaya magtago na sila. Ayan, wag sasabihin, dapat kailangan surprise! Standby, Let. O nga pala, ha?
Makipiesta ba si President Marcos ngayon, Sister L? Saan? Immaculate Conception. Immaculate Conception of Mary. Ayan. Birthday niya ngayon, di ba? Ayan. Ilan taon na kasi Immaculate Conception. Si Mama Mary. Ayan. At samantalan din natin, Sister L, happy anniversary din sa mga Immaculate Conception Academy. Ayan. Diyan galing mga pangalan ng mga school yung mga Immaculate Conception Academy. Yung iba nga, pati yung mga pangalan, di ba? Binibase nila dyan. Daming Bayan. Oras, Sister L. 9:26. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang oras ay hatid sa inyo ng Center for Regenerative Medicine ng Makati Med. Champion Detergent, tapat po sa inyo. Dunkin, pasalubong ng bayan. Champion Detergent, tapos na ng Immaculate Conception of Mary. Ayan. Katoliko ba si Presidente o Aglipayan? Ayan. Catholic yata siya. Catholic, ayan. Kasi tatay niya, sa bagay, sa Ilocos, pwede kang Aglipayan, pwede kang Katoliko. Depende sa gusto mo. Ayan. Aris number 14, let Narciso please come in. Ano ang wish ng Pangulong Marcos ngayong birthday ng Immaculate Conception of Mary? Lakay Sister L, kaisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Sambayan ng Pilipino sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa Maria na Birheng o sa mahal na Birheng Maria. Sa kanyang mensahe para ngayong araw, sinabi ng Pangulo na nakatuon ang lahat ngayon kay Maria na ang buhay ay nagsimula at inialay ng lubos sa Diyos. Naniniwala si Pangulong Marcos na ang selebrasyon ng pista ng Immaculate Conception of Mary ay paanyaya sa lahat na magnilay at paalala na mahalaga ang paraan ng pagsisimula. Hinuhubugan niya ng ating intensyon ang mga kalalabasan nito at ang layunin ng pinasisimulang misyon ay nakaaapekto sa ibinubungan nito. Kaya naman umaasa ang Pangulo na magsisilbing inspirasyon ang kalinisan at katapatan ni Maria. Sa gabayaan niya ng Birhen, naway maging matino ang mga leader, maging malinis ang mga institusyon at magkaisa ang mga tao. Nanawagan ito sa lahat na humugot ng lakas mula kay Maria habang patuloy na itinataguyod ang isang bansang matibay na pinangangalagaan ang dangal ng bawat Pilipino. Lakay? Sisimba ba sa St. Jude ang presidente? Ayan, katabi lang ng Malacanang yan, St. Jude, di ba? Oo, Lakay. Dalawa kasing simbahan doon, meron ding St. Michael. Pero palaging may misa doon, Lakay. Palagi silang may dinadalohang misa. Yung dating taga Malacanang, si Santo Rodrigo, saan nagsisimba nun? Hindi ko kasi sabi kung saan sa simbahan sa Malacanang. Ayan. Okay nga, Ruth. So, yan lang schedule ng presidente ngayon. Di ba sa iikot? Walang abiso na kay kung may schedule siya ngayong holiday ngayon, Immaculate Conception of Mary. Okay, maraming salamat, Miss Let. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Diyan ba sa Manila, sa umuulan pa ba? Kasi may bagyo, di ba? Bagyong Wilma. Oo. Hindi naman Lakay. Ambon lang. Hindi mainit, hindi rin sakto lang yung panahon. Maraming salamat, Let. Balik sa inyo, Lakay. Daming Bayan. Yung Toyota Tamaro mo may sungay, ayan, nakaready na raw sa Toyota Alabang. Ayan. Report mo na kay Giselle. Eto muna, higit pisong taas presyo sa gasolina. Bad news po kasado po yan bukas, diesel at kerosene naman, walang pagalaw. Ang detalye balita mo, RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay Sister L, tataas ng mahigit piso yung presyo ng gasolina bukas ayon sa Energy Department. Sabi ni Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, piso at 20 sentimo ang taas presyo sa kada litro ng gasolina habang wala namang paggalaw sa presyo ng parehong kerosene at ng diesel. Sabi ni Romero, itutulak yung taas presyo ng tumitinding geopolitical tension kabilang ang pag-atake ng Ukraine sa Russian oil infrastructure.
at ang tumataas na tensyon ngayon sa pagitan ng Venezuela at ng Estados Unidos. Dahil na naman sabi ng opisyal ng hindi paggalaw ng presyo ng parehong diesel at ng kerosene ang sobrang supply daw ng crude oil sa pandaigdigan. Alas 6 ng umaga bukas, magpapatupad ng oil price adjustment yung karamihan sa mga kumpanya ng langis. Ito si Giselle Ricocort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Giselle Ricafort at mula kay Boy Gonzales Dumagoso. Ayan, namigyan na ba ng pamasko ang mayor ng Maynila? Boy G, anong report ni Boy? Ito muna, DSWD naman mamamahagi ng social pensions sa mga indigent seniors sa lungsod ng Maynila. RH29, Boy Gonzales. Boy. Mr. Ellen Lakaya ngayon tapamahagi ng DSWD ang social pension para sa indigent senior citizens sa lungsod ng Manila para sa buwan ng Hunyo hanggang Disyembre 2025. Aabot sa 20,364 ang senior citizens ang kabilang sa opisyal na listahan ng DSWD at bawat benepisaryo ay makakatanggap ng 6,000 piso na may kabuwang halagang 171,957,000 sasagawa ang pamahagi ng pensyon sa December 11, 12 at 13 sa pakipagtulungan ng pamahalang lungsod ng Manila at ng national government. Ang social pension program ay nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga nakatatandang walang regular na kita o sapat na suporta mula sa kanilang pamilya. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Boy Gonzales Dumagoso at balikan natin ang report ni Edniel Parrosa. Ano ang latest kay Edniel? Mga militanteng grupo lumusob sa tapat ng Camp Aguinaldo kinontra ang dagdag pondo sa Armed Forces of the Philippines. RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Hindi lamang DPWH, Lakay at Israel ang may flood control fund, kundi maging ang security sector ng bansa sa pamagitan daw ng pinalubong pondo ng militar. Yan ang sinasabi ngayon, humigit kumulang 30 release ng sumugod dito sa tapat ng Camp Aguinaldo sa pangunguna ng Bagong Alyansang Pagkabayan o Bayan, kilasang Mayo 1, Amihan, Katribo at mamayan ng Southern Tagalog. Sa kanyang talumpati, pinanata ni Bayan Secretary General Mong Palatino ang kinukurakot lamang daw ng Barangay Development Program ng NCF-ELCAC. Kinasyon din ni Palatino kung bakit pinagdagan pa ang pondo ng ahensya kung totoo raw ang ulat nitong may 700 na lamang mahigit na miyembro ng New People's Army. Nabanggit nabatid na ngayong linggo kasadong pag-usapan ng 2026 budget sa BICAM. Sabi ng mga militante, pinangangamba nilang makatanggap ng 282.9 billion pesos ang Department of National Defense, 95% ng kanilang panukalang pondo bilang pagpapatuloy ng AFP Modernization Program. Pero bago yan, ay magugunit ang inalmahan na ng KMU ang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na dagdag na day stay para sa mga sundalo at pulis simula susunod na taon. Pakinggan natin si Ginoong Mong Palatino ng Grupong Bayan. Flood control sa AFP walang iba kundi itong counterinsurgency program. Yan po ang kanilang kinukurakot. Yung tinatawag nilang Barangay Development Program ng NCF-ELCAC, isang malaking korupsyon. Nagpapatuloy itong street press conference kung tawagin ng mga militante sa harap lamang ng AFP headquarters habang nakabantay naman sa kanila ang ilang tauhan ng Philippine National Police. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Edniel Parrosa, samantala talagang Sister M, ha? Sabi nga na, when it rains, it pours. Abay, mukhang kakasuhan na naman ang mga diskaya. Naman? Yes, dahil daw sa mga ghost projects sa Davao Occidental. Ano naman? Another case na naman ito, Lakay. Ang dami na nilang kaso, Lakay. Oo nga, ayan. Patong-patong. Hindi pa nga nakalabas si Curly. Diyan, nasa Senate pa rin siya. Senado pa rin. Oo. Abay, madadagdagan pa. Ayan, mamaya ha. Ayan, pag-usapan natin yan. Pero Lakay, may kukorek lang ako. Kasi baka mapagalitan tayo. Bakit?
Bakit? Ang ngayon ay Feast of the Immaculate Conception ni research. Dinoble check ko na sa Google. Ano sabi? Pinagdiriwang ngayon, Lakay, ay ang pagiging immaculate ni Mary o yung paniniwala ng simbahang Katolika na si Virgin Mary ay pinaglihi ng walang bahid ng Hindi niya birthday? Hindi. Ang birthday niya ay September 8. September 8. Yes. Okay, maraming salamat. Maraming salamat, Google. Pero sa loob ng ilang dekada ng serbisyo at pagbabalita ng iyong lingkod, mga kuyang, patuloy ko na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold, isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Uy, congratulations nga pala mo sa Worshipful. Ayan, mga brethren, ha? Congratulations si dating PNP Chief, Alan Purisima, dahil siya po ay naabsuelto sa kasong graft na isinampa sa Sandigan Bayan. Ayan, acquitted, hindi guilty, sabi ng Sandigan Bayan. Congrats, ha? General most worshipful Alan Purisima. Pero malaking tulong talaga sa atin, mga kuyang, mga ateng, ha? Ang N+ Gold. Kahit tayo po ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho. At nakasabay pa ako sa aking mga kapitbahay na millennials sa pagja-jogging. O, saan pa kayo, ha? Ikaw din, birthday boy, ha? Attorney Cornelio Samaniego III. Kira mo na rin ng N+ Gold. Kasi full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Tama-tama sa pangailangan nating katawan, lalo na kapag tayo po ay nagkakaedad na. Kaya mga kuyang, mga ateng, mahalagang alagaan ang ating mahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya mamaya, pag uwi nyo, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at pag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:40. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Kita mo, sabi kasi may bonus pa tayo eh. Ayan. Ron? And time pa natin commercial. Bulong-bulong ka pala, Kay. Report muna, sandali lamang, Attorney Jun Samaniego, sir. Report muna mula kay Manang Milky. Diyan sa Kamara, panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa mga ordinaryong mamamayan na magsampa ng forfeiture cases laban sa mga tiwaling opisyal. Isinusulong daw yan. RH12, Milky Gunan, Manang Milky. Sister El at Lakay, mabibigyan na aktibong papel ang mamamayan na ma-recover ang pondong ninakaw ng ilang tiwaling opisyal ng gobyerno. Isinusulong ni Representative Sel Jokno ng Akbayan Party List ang House Bill 6619 na re-repaso sa forfeiture law at mag-iakma sa ating panahon na naganap ng isyu ng katiwalian. Ang kay Jokno, sa harap ng bilyong-bilyong pisong ninakaw sa Kabanang Bayan at nawawala sa maanomalyang flood control project, isa sa mga gusto natin ay mabilis na mabawi ang naibulsa ng mga tiwaling opisyal ng bayan. Sabi ni Jokno, kapag naisabatas, may kapangyarihan ng mga pribadong individual, civil society organizations o korporasyon na isulong at makaisa sa civil forfeiture proceeding sa mga regional trial court. Isinusulong ni Jokno ang bill sa harap ng mga kontrobersya sa flood control scam at maipatupad ang long overdue reform para mapalakas ang accountability, ma-empower ang mamayan at matiyakan na bawat pisong ninakaw sa pondo ng bayan ay maibabalik. Sa probisyon ng bill, sinabi ni Jokno, ang malaking porsyento ng pondong mare-recover ay ilalaan sa edukasyon, kalusugan, socialized housing at social security. Ang isang private citizen o civil society organization na naging bahagi naman ng pagsusulong ng kaso ay bibigyan ng reward ng 10% mula naman sa nabawing ninakaw na pondo. Ako si Milky Gunan nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Manang Milky, ginagaya mo si Commissioner Rowena Guanzon, ha? Ayan. Hindi naman. Hindi naman. Si Val Gonzales. Ang Department of Agriculture nagbabala sa mga nag-aalaga ng kambing at tupa. Sakit na, paano ba't peste
petites ruminants. Val, pinapahirapan mo ko. Basta ang sakit ng mga kambing at tupa to. Basta ang sabi ni Secretary Kiko Chulaurel, hindi daw kukulangin ang baboy. Ayan. Kahit pinagbawal na ang importation mula sa Spain, ayan. Kaya huwag kayong mag-alala, ayan, meron pa rin sapat na supply ng lechon ngayong Kapaskuhan. Ayan, tsaka lechon kawali. Pero ito lang kay kambing at tupa kasi ito kambing at tupa naman yan. Kaya kasi Josie Ong ng Pinili Metro Manila Association, abay asama yung cholesterol-free na lechon. Ayan, mula kay Aling Lydia. Ayan, parang Darlie, ha? Pare sa laman daw ang presyo, ha? Kung gusto mo ng lechon sa Aling Lydia na cholesterol-free, dagdag ka lang ng 300 pesos. Ayan. Uy, ganun pala yun. May additional lang na kode. Pero punta na natin lang ngayong report ni Val Gonzales. Val. Hindi magandang balita ito dun sa mga genuine Ilocano, Sister El at Mayor. Pinapaitan. Nako, ayaw ni Attorney Samaniego ng ganyan. Correct, dahil meron palang kumakalat na sakit dito sa Southeast Asia, buong Southeast Asia. Itong Pesdes puti ruminant. Yun ang pronunciation namin sa Frances. Ewan ko sa iyo, Val. Nang hirap ba i-pronounce? Siya kambing na lang. Kambing. Sakit na lang. Sakit na lang sa kambing. Naglabas ng babala ang Department of Agriculture and Bureau of Animal Industry o DA sa publiko tungkol sa kumakalat na sakit ng kambing at tupa. Itong Pesdes puti ruminanza. Sa ayon sa DA bagamat nananatiling PPR-free ang Pilipinas, ngunit dahil may kaso na sa ating rehiyon, mas nagiging mahalagang pag-iingat upang maiwasan ang pagpasok ng sakit na ito ng tupa sa ating bansa o kambing sa ating bansa. Itong PPR na ito, isang nakakahawang sakit na nakaka-apekto sa kambing at tupa na nagdudulot ng lagnat, pamumutla at sipon, pagsusugat ng bibig, pulmonya, malubhang pagdudumi at mataas na bilang ng pagkamatay. Sabi ng DA, hindi ito nakakahawa sa tao, subalit malaki ang epekto nito sa kabuhayan ng mga nag-aalaga ng mga magsasakang nag-aalaga ng kambing. Dahil dito'y pinaalalahanan ng DA ang lahat na maging mas maingat sa pagdadala o pagbili ng kambing, tupa o namang kaugnay na produkto mula sa mga bansang may naiulat ng mga kaso. Inikayat din ng DA ang mga nag-aalaga ng hayop na mapanatiling maayos o panatiling maayos at mapatibay pa ang biosecurity sa kanilang mga farm. Kung may mapansin nilang kambing o tupa na may lagnat, sugat sa bibig, mata na laging basa, hirap sa paghinga o biglang pagkamatay, abay, agad itong i-report sa pinakamalapit na provincial, city o municipal veterinary at maging sa municipal agricultural office. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Val. Akala ko pagka may ganyan, ihawin ka agad dyan. Pinapaitan na yan. Giselle Ricafort, ano ang latest kay Giselle? Ilang biyahe sa Bicol, biyaheng Bicol sa PITX, fully book na para sa Pasko. Ang aga mga fully book la kaya. Ano ba ngayon? December 8 pa lang ngayon. RH15, Giselle Ricafort, Giselle. Lakay, Sister L, fully book na yung ilang biyaheng Bicol mula dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange para sa nalalapit na Kapaskuhan. Kabilang yung biyahe nitong Philtranco mula December 19 hanggang 23 at December 26 hanggang 29 patungo doon sa Naga, Tabaco, Iriga, Buhi, Daet, Bulan at Sorsogon. Ayon sa ticket dispatcher na si Mark Ilar, karaniwan na 10 oras daw yung travel time patungo sa Naga habang 15 hanggang 16 na oras naman patungong Legazpi kapag ganitong holiday season. Pero wag daw mag-alala yung mga walk-in nating mga kababayan, tiyak pa rin naman daw silang makababiyahe dahil karaniwan silang nagde-deploy ng karagdagang mga sasakyan para sa karagdagang biyahe sa ganitong panahon. Fully book na rin yung biyaheng Daet ng Superlines mula December 22 hanggang 30 at hindi gaya sa Philtranco, hindi na mag-a-accommodate ng mga walk-in dahil wala raw silang additional bus deployment. Pero maluwag pa yung biyahe nila mula December 9 hanggang 18 at maluwag pa rin
rin yung mga biyahe ng Superline sa Enero ng susunod na taon. Ang Raymond Bus Company naman, punuan na rin yung biyaheng Bicol mula December 17 hanggang December 31, pero maa-accommodate lamang yung mga walk-in kung may magkansila ng kanilang mga booking. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Giselle, at nasa ating linya ang legal counsel ng Diskaya Family, Sister L, si Attorney Cornelio Samaniego III. Attorney Samaniego, sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Sir Dayo at Sister El, mabuhay po kayo. Ayan, Good morning, attorney. Di naman namin kayo interviewin eh. Ayan, babatiin lang kita na happy birthday. Salamat po. Kailan ba birthday ni attorney? Birthday niya ngayon. Ngayon ba? Happy birthday, attorney. Opo. Kaya magpapaano na siya na emperador Salamat, mamaya. Sister El. Ayan, ayan, nako attorney. Ayan, sabi ko nga when it rains it pours. Abay, kakasuhan na naman daw ang inyong kliyente ng panibagong ghost flood control project sa Davao. Ano ba ito, attorney? Oo nga, Sir Dayo, nakakalungkot kasi yung case na in-announce ng ombudsman, non-bailable kasi may conspiracy daw, malversation. So, nakakalungkot dahil mukhang ang kaso nito ay minadali, parang naging optics. Okay, para laban sa mga Diskaya. Okay. Actually, yung project na yun, Sir Deo, nakuha yan noong January 2022. Nag-umpisa sila, natapos, and nagkaroon ng natural calamities, kaya yung ibang portions na was out. So, nagkaroon ng repairs, and then sunod-sunod yung bagyo, was out ulit, hindi nakapagtrabaho ang korporasyon, hanggang nag-take over ang CIDG, at nung pagpunta nila doon, hindi naman nila pinuntahan ng lahat ng project na ginawa ng St. Timothy doon sa kulanan na Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ito kasi yung rebatement ng river, Kuya Deo, no? So, dahil sa mga pagbaha, hindi naman natin mapipigilan ang natural calamity, Sir Deo, no? Nabala ang trabaho. Ngayon, tapos na yung trabaho. Tapos na. Base sa mga binigay na pictures ng mga public respondents ng DPWH ng Davao Occidental. Tapos po yung proyekto. At bakit ipinail pa nila yung kasong 3019 at marbleization na may conspiracy. Nasama ho dyan ang si Maria Roma Diskaya Rimando at si Mrs. Sara Diskaya, si Ma'am Sara sa beneficial owner daw. Pero actually, wala na siya talagang pakialam sa St. Timothy. Nagtataka kami bakit pilit nilang idinidiin ang mga Diskaya. Nasaan yung ibang kontraktor na umamin na may mga ghost projects talaga? Ito, walang ghost projects. Oo. Ayan, yung nagtataka kami. Yung ang tanong din namin na Attorney Samaniego, ayan, yung number 1 na binanggit ng Pangulong Marcos sa kanyang SONA, si Alex Abilido, yung may magandang misis. Oo, yung wala siyang magandang misis lang daw meron. At saka yung umamin mismo na na ghost project, yung Wawa Builders ba yung Sally Santos. O yun, oo. Ano ba ang dahilan bakit mukhang ang poster boy yata ng kampanya against flood control ay mga Diskaya? Bakit? Ano bang dahilan na Attorney Samaniego, sir? Hindi na ho namin alam ang dahilan, pero isa yan na talagang papatunay na talagang sila yung punteriya ay dahil sila yung nagsiwalat doon sa unang affidavit nila sa kanilang sinugpang salaysay. Nagsiwalat sila ng 2 undersecretaries, 17 congressmen, RDDE, ADI ng DPWH. Yan lang naman po ang nakikita naming dahilan. At pilit ho silang inuugnay sa Davao. Ano ba meron sa Davao? Duterte. Wala nga ho silang flood control project nung time ni Duterte. Puro bridges and buildings. Wala naman ho yan sa DPWH. Pilit ho silang inuugnay from 2016 to 2022, earlier ng 2022. So,
bakit gano'n? Kaya hindi ho namin mukhang politika ito talaga eh. Gusto nilang iugnay sa Duterte administration. Ayan. Totoo bang kaya iniipit ang mga Diskaya ay daw pong idawit ng yung kliyente ang mga Duterte dito sa mga project na ito? Hindi ko nga alam, Kuya Deo pero sa tingin namin sa mga kaming mga group of lawyers talaga na doon ang punta nila. Pero hindi talaga nila makitaan mga Diskaya na may flood control project sila na linking the Dutertes. Wala talaga. Ay na-interview ko si Sir Curly mismo. Ang sabi niya, wala akong flood control during the time of Duterte. Meron ako bridges and roads, buildings. Tapos po ba lahat yun at hindi ba sabi standard, Attorney Samaniego, sir? Tapos po. Tapos po. Ay, makita nyo naman po pag pumunta kayo ng Davao. Tignan nyo naman yung mga... Alam po yan ng DPWH. Nasa database po nila yan. Saan po yan? Hindi naman makakapag-signaling ang records. Ang nakakalungkot lang po dito kasi, ito kasi non-available. At alam nyo kung saan pa? Sa Digos City. Sa Davao Occidental. Sa Digos. So, napakalayo po yun. Considering na yung pamilya ni Ma'am Sara Diskaya, yung mga anak niya may problema. Nakakulong na nga po si Sir Curly, may kukulong pa si Ma'am Sara. Ano na lang ang mangyayari sa mga anak niyang 4 na may mga problema sa kalusugan? So, ina-expect nyo na pati si Sara Diskaya ay makukulong din, Attorney, batay sa mga reklamong ito? Well, base sa resolution na nakuha namin kasi inallege nila ang conspiracy. May concerted action sila. So, ang malversation, pag lumagpas ng 8 milyon mahigit, ay talagang non-bailable po yan. At kumusta po ang Curly Diskaya? Abay, ang tagal-tagal, mahigit 1 buwan na sa kulungan sa Senado. Kumusta po siya? Yes, actually, Sir Deo, for the information of the public, nag-file ulit kami ng another petition. Ito naman yung petition for certiorari. Kasi doon sa unang kaso namin ipinal na habeas corpus, nagrekomenda ang korte na dapat petition for certiorari. So, sinundan ho namin yung decision. Tignan ho natin kung anong mangyayari. Binigyan ho ang OSG until December 14 to file their answer. Kasi nag-file sila ng motion for extension of time. Ayan. Tuloy po ang pagbabasa ng Bible ni Curly Diskaya. Maayos naman ho. Actually, Sir Dayo, papakita ko lang itong mga picture na natapos. Ano yung picture na tapos yan? Yung project Ayun yung mga project. Yan po yung sa Davao, Attorney. Ayan po. Tapos so, saan po ang ghost projects yan? Saan po ang ghost project yan? Tapos ang project, yan yung true repairs, Sir Dayo. Kasi nga, was away yung ang mga nagawa nila before. Pero tapos ang project. Ngayon, paano magiging kanyan? Ayan o, ganda nga ho ng gawa Pero kung titignan nyo, napakaganda ng gawa. Kung nawas out yung una, Attorney Samaniego, baka sabi standard po yun, hindi naman. Hindi ho. Alam niyo ho, ang pamilya Diskaya, hindi ho nagkaganyan. Ever since, hindi ho. Kaya nga ho sila na-accredit na quadruple A. Pero nyo siyam na korporasyon naging quadruple A lahat dahil sa performance po nila. May mga investigador naman po, mga ganyan. So, nagtataka kami, base sa isinumiti ng DPWH, yung mga public respondents, bakit ipinail pa nila ang kwan? Dapat nag-verify ulit sila. So ito'y prematurely filed, Sir Teo, at wala pang COA wala pang COA report. Wala pang final report ang COA kung disallowed or hindi. Ayan. Okay, Attorney. So, hintayin natin kung anong mangyayari. Ayan. Kaya lang mukhang isa sa mga unahing ikukulong ang inyong kliyente. Anong masabi niyo Tsaka dyan? nasa Senado pa rin pala siya hanggang ngayon, Attorney. Alam niyo, Sir Deo, nire-respeto natin ang gobyerno, yung mga investigating agency. Ang sa amin lang, dapat maging fair lang ang investigation, hindi optics, hindi pang politika. Kasi nakasalalay ho rito ang liberty ng
ng mga kliyente namin, no. So hindi ho basta-basta ang kasong i-file nila sa kliyente namin. Non-bailable po 'yan. So ewan ko kung sana makitaan na walang probable cause ng korte para hindi naman makapag-issue ng warrant of arrest. Ito po, tinatanong ni Commissioner Beda Epres, ayan, Pats Arbas at Nelson Yao, kailan ka daw magpapainom? Dahil birthday mo. Andyan lang po ako, alam naman nila kung nasaan ako. Open ba sila sa Pacos? At niya sa Maniago, sir, ayan, maraming salamat po at good luck, ayan, sa'yo at sa mga kliyente. Ayan. Alam ko, parang na-stress nga si attorney, birthday na birthday niya eh. Ayan, Oo nga, Sister Ed. Ayan, maraming pong salamat sa binigay niyo pong pagkakataon, Sir Dayon, Sister Ed. Mabuhay po kayo. Thank you, welcome, attorney. Attorney sa Maniago. Ayan, nagkakaroon tuloy ng piligis yung kanya noon. Makakadyaw ka naman kay attorney. Tuyang Kenneth Go, Attorney Orlando D, happy birthday! Sabay-sabay pala ni Attorney June Samaniego. At congratulations muna sa mga elected officers ng Teodoro M. Calo Masonic Class number 136. Congrats and good luck mga brethren. Worshipful Master-elect Rolly Masangkay, Senior Warden John Fama, Junior Warden Dale Texon, Treasurer Dr. Bong Lero, Secretary Very Worshipful Noel Mendoza at Auditor si Colonel Bener Bisara at Harmony Officer Kuyang Terry Penetrante, ha? At maraming salamat sa ELECOM, Election Committee for a Peaceful and Clean Election. Chairman Kuyang Rio Gatasilo at Very Worshipful Boy Lopez at J. Agbanlog. Maraming salamat. At yan na ang kabuuan natin palatuntunang bilis na oras. Kuyang Robin Go, ayan, Mapia Mapita. Ako po si Dea Makalma. Sister Alpo, Elaine Apit, stay safe. God bless. Boy, ako yung Boy Pique, get well soon. Operasyon Tulong susunod na, Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye, ingat, stay safe. The things are filling up too. Naku, may utang daw tayo, Sister M. Kaya natin na-discuss yung Unlucky 7. Unlucky 7. Bukas na lang. Bukas may time pa naman tomorrow. Oras. Bonjing. 10:10. This time check is brought to you by ACS Manufacturing.